dahilan. Ang niya ay serbisyo sa bayan. Di mo pansin, di mo damang, sa buhay mo'y bahagi ang aking ama. Tuloy-tuloy ang pagmamalasakit, hindi kailanman naghintay ng kapalit. Kaya naman karangalan ko, ikaw ito. Nawalang tatay ko, nawalang tatay ko, nawalang tatay ko. Kawalang tatay ko, handang ipagtanggol tayo. Sariling buhay itataya sa oras ng pangangailangan, para sa kapayapaan ng bayan. Di mo pansin, di mo damang, sa buhay mo'y bahagi ang aking ama. Tuloy-tuloy ang pagmamalasakit, hindi kailanman naghintay ng kapalit. Kaya naman karangalan ko, ikaw ito. Nawalang tatay ko, nawalang tatay ko, nawalang tatay ko. Kawalang tatay ko, nawalang tatay ko, nawalang tatay ko. At long last,
Matutuloy na rin ang pangako ko sa aking asawa na mag-a-abroad kami. Mag-i-enjoy kami. Sigurado yan. Basta ako, Jaime, maniniwala lang ako kapag lumilipad na ang eroplanong sinasakyan Huwag namin. kang mag-alala, darling. Matutupad yan. Pangako ko sa'yo. Judge, kailan niyo naman binabalak umalis? Well, as soon as matapos namin ang iyong asawa ang finalities ng mga kasong na desisyonan ko na. And I thank God because of Delia's efficiency as my clerk of court, hindi ako nagka-problema sa review ng mga kaso. Ay nako, Judge, reflection mo lang naman kami. Ang buong staff ng Branch 87 ay inspirado sa pagiging devoted at sincere mo sa judicial system. Kahit kailan, hindi kayo naging tiwali sa mga paghahatol ninyo. Thank you very much. Nakakalungkot naman isipin ang pagre-retiro nyo, Judge. Sana'y tulad nyo rin ang papalit sa pwesto nyo. Thank you too. Iba talaga kayo, Judge. Dapat mas magaling ang pumalit sa inyo. Higit sa lahat, Judge, kailangan marunong makibagay sa mga tao niya. Thank you very much. I appreciate that. Thank you. Siya nga pala, Kathy. Anong year ka na? First year high school po, Judge, sa San Carlos University. Oh, that's a good school, huh? Mm-mm. Very good. Pagdating ng panahon, Jaime, may abogada ka na. Abogada nga sana kung hindi naluloko sa paglalaro ng Game & Watch. Tay naman, naglalaro lang naman po ako pagkatapos kong gawin yung mga assignments ko. Oo nga naman, Jaime. Top 10 si Cathy sa school. Star section pa. Oo Ano ka nga ba po. naman? Oh, Judge, kinakampihan pa ng ina. Judge, nakahanda na pong hapunan. Oh, come on. Let's all have dinner. Tayo na. Kathy, Delia. Anong ibig sabihin nito? Masyado ka nagmalinis, Judge. Malaking kayamanan na inaalok sa'yo ng kapatid ko pero pinabayaan mo pa rin siyang mabulok sa bilangguan. Naging dahilan tuloy ng kanyang kamatayan. Kung tinutukoy mo siya Augusto Salazar, pinag-aralan kong mabuti ang kanyang kaso. Malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya't nararapat lamang ang naging hatol ko. Ebidensya ba ang nakuha pa rin sa kotse niya? At kung saan siyang kinuha ang mga testigo. Ang sabihin mo, Judge, nalagyan ka ng kabila. Yun ang ebidensya. Ngayon, Judge, ako naman ang hahatol sa'yo. Paano yung lakad natin sa isang linggo? Tuloy ba yun? Sigurado yun. Mang Beto, Oh, Simon, bakit? may kailangan po sila. May sadya ka raw, ma'am. Meron. Pero dalawa lang ang sadya ko dito. Siya. At yun. Bakit? Anong kailangan mo sa amin?
Maaaring hindi niyo na ako namumukan. Dahil may 2 taon nang nakakaraan. Sa bahay ni Judge Di Mayuga. Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na. Dahil papatayin kong 2 ito eh. Paano yan? Kasama ako. Hindi itutumba rin kita. Amang! Ops! Amang! Hinay-hinay lang! Mukhang naligaw ka, Amang. Ito ba ang Santa Quiteria? Ito nga. Kung ganon, hindi ako naliligaw. Amang, baka hindi mo alam na matagal nang limutan lugar na ito. Mga naninirahan dito ay nagsilikas na. Buhat ng pamugaran ito ng iba't ibang uri ng masasamang loob. Yung bang tinatawag nating latak ng lipunan. Mukhang malalim ang layunin mo sa lugar na ito, Amang. Paano, Amang? Kung ang mga taong hanap mo ay hindi dito sa Santa Quiteria pumunta? Natitiyak kong dito sila pupunta. Kung kailan man yun, hihintayin ko sila. Ikaw naman, Ingkong. Mabuti naman at hindi ka natutuntun dito. Diyan ako lamang sa kanila. Kabisado kong pasikot-sikot sa lugar na ito. Kamay mo. Kaya kapag natutunog ang kung nariyan sila, nagagawa kong umiwas agad. Kadalasan pa nga sinisimot ko yung mga tira nilang pagkain. At kung ano man ang naiiwan nila, dinidilihensya ko. Mabuti na lang at hindi nila ginagalaw yung mga imahen sa simbahan.
Sa ngayon, walang nangangahas na gumalaw sa mga yon. Kasi noon, may mga ilang tao ang lumapastangan sa imahen at ninakaw pa ang korona. Naibalik at naibalik ang korona, pero walang nakakaalam kung ano nangyari sa mga kumuha nito. Kaya yun siguro ang dahilan. Kaya pinanghilagan ng simbahan. Nandiyan ba yung mga taong hanap mo? Iisa lang. Wala yung ugat. Estás? Edgar! Edgar, alam mo na? Wala eh. Hindi talaga nagbigay. Itinipre pa tayo sa NBI. Ganun ha? Dali dito yung dalawang yan! Dali! Mga matigas ha! Isosoli nating bangkay ang dalawang yan! Edgar! Ano? Tapusin ang mga yan! Mukhang papatayin yung dalawa. Doon na gano'n ang putok! Re! Talonin kong! Suko na kami! Sino ka man? Ano bang atraso namin sa'yo? Pinalagas mo kami. Maawa ka sa pamilya ko. Ako na ang kanilang inaasahan. Nagluptod ako lang mamakawa. Huwag mo lamang akong patayin.
Uy, dito kayo po. Uy, meron pa, oh. Wala kang berde, pare. Hoy, pare! 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 Inom tayo! Tayo! Peter! Pare, ito ka mo ngayon, ha? Oo, sagot si dati to. Uminom lang kayo ng uminom. Sir, anong order niyo? Oh, yung dati namin bote. Gusto mo? O ano, magtatagal ba tayo rito? Huwag mo pare, pabisi-bisa naman eh. Mag-enjoy tayo. Pare, si Vicky, dali mo rito, ha? Oo, go! Pare, Alex, may rock na naman yan. Sa palagay ko nga, malalaman natin mamaya yun. Saka may party naman tayo dyan eh. Dapat lang siguro. Yun ang maganda ron. Walang gagalaw sa inyo. Ano ito? Sumama kayo sa akin ng mahinahon. Anong sinasabing to? At sino ka ba? Madaling tandaan. Mabanggit lang ang pangalan ni Judge Di Mayuga. Doon namatay ang pamilya ko. Ayoko nang maulit pa nangyari sa Talamban na kinakailangan pumatay pa ako. Kaya sumama kayo sa akin na mahusay. Pero may bago kayo kasama dyan ah. Hindi namin kasama. Parakto. Gusto kami dalhin. Siya palang dumali sa pinsan mo sa Talamban. Ikaw pala ah. Hindi mo ba alam Huwag na... kang makialam dito. Sila lang ang pakay ko. Bakit di ako makikialam? Eh, pinsa ko yun! Putangin na! Huwag na natin palabasin ang buhay yan! Magandang gabi sa inyo, Doc. Magandang gabi naman. Salamat naman, Jaime, at nagpaunla ka sa pasabi ko. Doc, karangalan kong makatungtong dito sa bahay ninyo. Upo. Nurse. Opo. Jaime, hindi naman sa panghihimasok sa buhay mo. Pero kung iyong mamarapatin, Doc naman, sa simula pa bukas na tayo sa isa't isa. sa bagay, mula nang magretiro ko, halos nasubaybayan ko na ang takbo ng buhay mo, Jaime. Alam kong masakit na tanggapin ang nangyaring trahedya sa pamilya mo. Na naging dahilan upang sumuong ka sa mga panganib. At singilin ang may pananagutan dito. Ngunit, may isa kang nakaligtaan. Sa propesyon natin, pangunahin ang sagipin ng buhay. Hindi upang putulin ito. Mabigat man sa loob kong ginawa kong mga paniningil. Nagiging makatuwiran ang bawat galaw ko sa mga taong alam kong mapaminsala. Kabilang man o hindi, sa mga taong hinahanap ko. Hindi kita sinisisi. Kung higit na nangibabaw ang pagkasundalo mo. Pero sa pagkakataong ito, nabigyan mo na ng katarungan ang iyong mag-iina. Dapat lamang na harapin mo ang pagiging manggagamot mo.
higit na may kahantungan ka sa larangang ito. Kalimutan mo na ang lahat, Jaime. kahuyang ayaw inumdumi. Sa imong kaluoy inumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Inumdumi ang imong mga kaluoy, o maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon nini iyang gitudloan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. inumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Hi, sweetheart. Hi. Di Guzman, see you at GHQ tomorrow. Yes, sir. Hi, sweetheart. Hi. Sorry ha, medyo na-delay ako. Alam mo ba, yung nauna sa aming flight, ay nako, hindi yata marunong mag-golf ang mga yun eh. Dapat, bawal sa fairway ang mga ganon, di ba? Dapat sa kanila, mag-practice muna sila sa driving range. Okay lang yun, Menchu. Sorry talaga. Oh, what? Let's go? Alam mo, sweetheart, kinakantsawan ko na yung mga kaibigan ko. Ang sabi ko sa kanila, kapag hindi pa sila nagbigay ng mga pledges nila, hindi ko sila imbitahin sa kasal natin. Agad-agad nga kumagat si Lily. Ang sabi niya, sagot na daw niya ang trip natin sa Europe pagkatapos ng kasal. Alam mo ba si Dennis ang sabi niya? Kung sakaling maisipan pa nating tumuloy sa Amerika, sagot naman daw niya yon. Imagine? Menchu, wala pa naman tayong napagkakasundoan tungkol sa bagay na yan. Oo nga, sweetheart. Alam ko naman yun eh. Pero 8 taon ka nang nag-iisa. Diba? Sana naman kahit papano natutunan mo nang malimutan ang mga sugat ng alaala. Harapin mo na magandang bukas para sa ating dalawa. Diba, 2 taon na naman tayong may relationship? Sa loob ng panahon na yon, sigurado na ako na tayo para sa isa't isa. Alam mo ba, parang akong bata
Lagi ko na lang naiisip kung paanong gagawin ko kapag kasal na tayo. Kung paanong pag-aasikaso ang gagawin ko para sa'yo. And all those other things. Alalahanin mo ang pangungulit sa akin ni Willie. Hindi raw siya titigil sa panliligaw sa akin hanggat hindi tayo kasal. Ikaw rin. Hindi ka makasagot, no? Dahil alam mong love na love kita. Konting panahon lang naman ang hinihingi ko, Menchu. Nasabihan mo na ba mga kasama mo tungkol sa birthday ni Papa? Oo, dadalo sila. Ang totoo niyan matagal na namin pinipilit si Menchu para makasama ka naman sa mga happenings namin. But you're always busy. Willie, you know naman how the military works, di ba? They don't have a set schedule. Minsan, nasa field operations tong si Jaime. Other times, he's in the hospital. Ako nga, I barely know where he is. Oh, by the way, I've heard you're an avid gun collector, Dr. Guzman. Jaime, please. Jaime, sorry. Isa pa yan sa mga karibal ko sa oras ko with Jaime. Yung gun club na yan, ako. Mahirap na karibal yan. You're telling me. Kaya, Menchu, why don't you join the gun club? I know a lot of women are participating nowadays. Oh no, Diba? I really don't think so. Guns really scare me. Oh, come on. Well, you know, Tita! Hi. Hi! Jaime, gusto ko raw makausap ng papa ni Menchu. Samahan na kita? Ano? Sabi niya silang dalawa lang. Okay, you better go. Sige na. Excuse me. Bye! okay. If my intuition served me right, I think I have some kind of idea what they're gonna talk about. Cheers! Cheers! Alam mo, Jaime, matagal ko nang binalak ang pag-uusap na ito. Mabuti naman at dumating ang okasyon na ito. I'm sorry, sir. Masyado lang ako naging busy, kaya hindi tayo matuloy-tuloy. Are you sure I can't influence you to join me? No, thank you, sir. Tatapatin na kita. Panahon na para pag-usapan natin ang kinabukasan niyo ni Menchu. The truth is, I'm very proud to have you as my future son-in-law. Salamat naman kung ganun, sir. Bilang paghahanda sa inyong pagsasama, kailangang matibay ang inyong foundation. You're a very good neurosurgeon. Kaya, ikaw ang mamamahala sa ospital na tinatayo ko sa Davao. Isang karangalan, sir. At nagpapasalamat ako sa inyong magandang alok. Pero bukod sa pagiging doktor, hindi ko maaaring talikuran ang pananagutan ko bilang sundalo. Jaime, mahaba na ang serbisyong binigay mo sa kanila. Dapat naman, bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili para umasenso. Ginagalang ko ang inyong paniniwala. Pero ikinalulungkot ko, hindi ko matatanggap ang inyong alok. Sana maintindihan niyo ako, sir. Hindi ako nag-aapura. Pag-isipan mo ng mabuti. Anak, uwi ka, may pasok ka mamaya, ha? Tabi! Tabi! Ay! Halika dito! Julius, pasensya ka na. Naubos ang sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makadaan dito. Julius, pakiusap. Sa 1 linggo magbibigay ako. Sumak! Bakit? Hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy, huwag kang makikialam dito, ha? Ang lakas ng loob, Tol, Hindi ka kabisado. Sisinuhin mo yung kaharap mo, ha?
Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko. Pulis. Bakit? Lisensya na ba yun? Para mga abuso kayo? Tol! Ang bigat naman ito. Gusto ata ako masa. Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay ng utol mo eh. Eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo. Hindi pwedeng mangyari yun. Ah, ganun na? Aray ko! Oh, sige. Oh. Hindi ako makakaya. Aray ko, baka mamatay ako dito. Sir, dalhin niyo ako! Baka mamatay ako dito. Dalhin niyo ako sa kuya ko. Bumili ka ng 4 na iskilan, ha? Dok. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Huwag ka munang Apo. malikot. Huwag munang laro-laro ngayon. Mrs., huwag niyong kakalimutan na Tony. painumin siya ng isang gamot. Ubus na nga Bago pala yung siya stock natin ng matulog. aerosol. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka Basta pwede ko huwag na mong babasahin yung sugat mo. At sa makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Yan kuya, oh. Yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka rito! Yan kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa, tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun. Nagkamali ka na sinagasaan. Sarge, pakiusap lang. Baka pwede natin pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang taong ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako eh. Awat ba yun nakit ka? Ako nga ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis nga! Kaya gampanan mo pagka-pulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungutong at pangugulpit sa mga tao rito. At sinasangkala yung pagka-pulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sisintor ako? Hindi ba? Puta. Gusto mo itumbak kita rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Ay, lutin mo ang mga bala! Hello? Hello? Si Dr. Policarpio ito, no? Nandiyan ba si Sarge? Ay, Doc, wala ho dito kuya ko eh. Naka-duty ho. Si Julius po to. Ano pong kailangan ninyo? Oh, Julius. Tinawagan ko na si Connie. Papunta na siya dyan. Kailangan matingnan niya si Lito. Oh, kumusta na ang pamangkin mo? Nasa taas po eh. Medyo giniginaw po at nilalagnat. Pero pinahigop ko na mainit na sabaw. At kinumutan ko na rin mabuti. At, yon, binabantay-bantayin ko na rin po siya. Sandali lang po ha. Tuloy! Eh, Doc, sina Connie pala nandito eh. Si Doc. Hello, Doc? Oh, Connie. Katulad nung nasabi ko sa iyo kanina, nasa alarming stage na ang blood count ng bata. Ang fever at chilling na sinabi ni Julius ay symptoms na any moment maaaring pumutok ang appendicitis. Kailangan madala na agad siya sa ospital. Baka kailangan operahan na yan. Yes, Doc. Julius, meron bang kapote o kaya jacket si Lito? Are, may bagyo ba?
Wala. Huwag niyong pansinin yun. Ang mahalaga, umiinom tayo. Ayaw ba talaga uminom, Jaime? Huwag na muna. Alam mo, Jaime, kapag ganitong Teka. umuulan, Oh, sila ko dito ah. Ba't sumugod sa ulan? Hoy! Connie! Connie, bakit? Kailangan namin dalhin si Lito sa ospital. Nag-aalala si Dr. Policarpio sa kalagayan niya. Mataas na ang blood count. Kaya kailangan na siyang operahan. Ito nga, giniginaw na yung bata. malabo po na mailabas yung bata. Wala na maglalabas na sasakyan dito sa atin. Eh, hanggang bewang na yung baha doon sa labasan eh. Meron ba kayong mga gamit sa klinik? Oo, meron. Bakit? Kaya, bigyan mo siya ng Demerol. 50 milligrams IM. Opo. Jaime? Doktor? Pero, espesyalista sa... Yung bang sakit sa utak? Yung bang Neurosurgeon? Yun nga. Connie, will you assist me? Mabuti tumila ulan. Ayun oh, kita na ang buwan. Isipin na lang. Naging katukatulong lang namin siya sa klinika. Bakit ho nagkaganon? Mahabang kwento ko, ni. Si Jaime may inoperang bata sa Cebu. Yun ay namatay. Sa kanya sinisisi yun. Yung bata ay malapit sa kanyang puso. Kaya masyado niyang dinamdam. Kaya yun, nauwi sa painom-inom. May pamilya ba si Jaime sa Cebu? Yung pa nga isa eh. Kala ko, laseng ko lang. Yung pala, doktor. O hindi ba? Hindi lang yon. Major pa sa army. Boss. Sandali lang, ha? Sandali lang. Jaime. Oy, Pekto. Ang bigat pala nitong kaibigan mo. Wala ka malang nababanggit sa amin. Mamaya na lang, Mari Pilara. Ay, meeting mo. Ay, yung kay Dr. Romero. Kaya niya raw nagawa yun dahil professional DRC. Kaya niya nalason yung batang inopera mo. Mahirap din kalaban niya kung sesi. Pero alam mo, Jaime, nung mabasa ko yan, hindi ko malaman kung tatalon ako kung anong gagawin ko sa tuwa. Alam ko naman kung gaano hirap ang dinanas mo sa pagpasa ng problemang niya. Pero ngayon, Jaime, malaya ka na. Magandang araw sa iyo, Major. O, Sarge, Sarento, naligaw ka. Hindi, talaga sinadya ko si Major. Galing kasi ako sa ospital eh. Okay na raw ho yung anak ko. Pwede na raw hong ilabas.
Marami po salamat, Major. Walang anuman, Sarge. Sarge, maaari sana baguhin mo na ang mga inaasal mo. Wala na ho yun. Pasi na ho yun. Major. Pambawi. Jen, saan ba din ang punto? Divisoria o Balintawak? Ekto, parehas na ako ngayon. Biro yan. May tama si boss. Tuloy. Ito. Sa taas. Dali kayo. Doon ka sa kwarto. Sa kabila. Ano ba ang nangyari? Nakaengkwentro namin ang mga parak. May mga tao nga kami nalagas eh. Ang inaalala ko si Bossing, hindi siya pwedeng dalhin sa ospital. Matitimbrihan tayo doon. Ay, hindi problema yun. May kilala akong doktor. Taga may kawayan. Gusto mo dalhin natin si Bossing doon eh. Hindi natin alam kung gaano kagrabe ang tama ni Boss. Kapag binahin natin yan, baka doon pa siya madali. Siya pala. Doon sa kabilang barangay. May nabalitaan ako. Inoperahan ng isang bata. Sa Pinicities. Yun, baka pwede yun. Akala ko ho, ulcer na eh. Pwede nga mauwi yun doon kung hindi pag-iingatan. Sabihin mo sa misis nyo, huwag magpapalipas ng gutom at yung gamot na binigay ko. Oo. Pasensya nung sa abala, Dok. Inumaga ho tuloy kayo. Walang anuman yun. Hector, sige. Salamat ha. Dok, salamat ulit. Sige. Naku, Jaime. Umpisa pa lang yan. Aaraw-arawin ka ng mga tao rito. Naku, baka yung sinat konsulta sa'yo. Alam mo naman ng mga tao rito, mahilig sa libre. Uy, iniwan ko bang bukas to? Malamang. Sino sa inyo ang napabalitang umopera ng appendicitis? Noong nakaraang gabi. Boss, nandito na yung gagamot sa inyo. Bossing, hinintay pa kasi namin kaya kami nagtagal.
Huwag akong titigan mo. Yung sugat ko ang tingnan mo. O ano? Mamamatay ba ako? Hindi. Mabubuhay ka pa. Kamusta naman pakiramdam niyo, boss? Ayos naman. Mahusay yata yun ako ni Adjong. Mukhang may nalalaman. Ni hindi nga tinahi. Parang tsani nga lang ang ginamit. Anong ginagawa ng tao? Nagkakape. Boss! Anong gusto mong kainin? Kahit ano. Kahit ano naman pwede mong kainin eh. Basta tuloy mo lang ang gamot, boss. O, Ma'am Pekto, galing ako sa bahay ninyo. Sabi nila, dito ko kayo makikita. Si Jaime ho nasaan? Ay, hawakan mo ito. Sandali lang, ha? Bakit ho? Uy, Rhea. Connie, Merong mga lalaki nagpunta sa bahay kagabi. sa pilit ang sinama si Jaime. Pero isa rong kilala ko si Adjong Tulak. Eh, bakit hindi nyo tinawag ang pulis? Ay, hindi pwede. Yun nga hinihingi kong payo sa mga kaibigan ko na kung ano dapat kong gawin. Pero sabi na huwag daw akong kumilos dahil delikado. Bonnie, tanghali na, hindi pa ba tayo lalakad? Kung ano man gawain nyo, ipagpatuloy nyo na at malalaman nyo kung ano mangyayari. Mang Pekto, kung ano man ang balita, ipaalam niyo ho kaagad sa akin. Oh, sigurado. O, sige Sige. ho, mauna na ako. Malalaman mo. Ay! Lumayo-layo ka nga sa bintana. Kayo naman, pinababayaan niyo lumapit sa bintana. Mamaya may makapansin pa dyan. Boss, hindi na tayo dapat magbaba dito. Hindi malayong mahalataan nila na may ibang tao. Oo nga, bossing. Ako nga hindi ko pinalalabas si Felice eh. Baka madulas eh. Mamayang madaling araw, sisimba tayo. Paano yung taong yun? Itumba na. Kaya lang disimulado, ha. Saan ka pupunta? Titignan ko sana yung sugat niya. Hindi na kailangan. Ano? Nakatakas, bossing! To si P.O. Santos ay awol. Dati namin kasama sa pulis. Na wanted dahil sa serye ng highway robbery. Ito naman si Leonardo Salazar. Ay kasama sa listahan ng most wanted. Di ba yan yung dating leader ng Notorious Gang na nag-ooperate ngayon sa Kabisayaan? Sa huling feedback namin, sir,
lumipat sa Mindanao at nabuno sa big-time hold-up at kidnap for ransom. Katunayan nga, sir, malaki nakapatong sa ulo ngayon yan, Nandito na pala ngayon yan. Jaime, puro pala hindi pa huhuli ng buhay yung mga yun Ang hindi ko lang maintindihan, bakit wala record tong adyong tulak na ito? Mukhang malakas sa itaas Pekto. Ang Leonardo Salazar na yun, ang pumatay sa aking pamilya. Hindi ako matatahimik hanggat buhay ang taong yun. Alam mo, Jaime, nasisiguro kung si Adyong pa rin ang magiging daan para matakpuan mo yung taong hinahanap mo. Hamo, ipatatrabaho ko sa mga bata ko. Kahit saan siya magtago, tsak na maamoy siya ng mga yun. Uwi muna ako ng Cebu, Pekto. Kung may balita, paalam mo kagad sa akin. Oh. Kilala niyo ako. Pare-parehong likaw ng bituka natin. Ba't hindi niyo pa sabihin ng buo? Ang totoo niyan, Berto, wala pa naman detaling binibigay si boss. Pero ang malinaw, big deal yun. Na kapag nadali namin, pwede nang maglaylo ng ilang taon. At buhay pa ang grupo. Huwag kang mag-alala, Berto. Sa tagal naman ang pinagsamahan niyo ni boss, imposible namang hindi ka maambunan. Hindi lang ambon, bagyo pa. Peng! Peng! Boss, nandito kami sa taas. Natatandaan niyo ba yung taong gumumot sa akin sa bahay ni Ladyong? Kilala ko ang taong yan. Kilala niyo, boss? Paano nangyari yon? Ngayon lang naging malinaw sa akin na siya ang taong nakita ko sa bahay ni Judge Di Mayuga. Alam kong may napabalitang may isang taong nakaligtas. At may posibilidad na siya ngayon. Baka nagkakamali ka lang, boss. Baka naman nakakamukha lang. Hindi. Nasisiguro kong siya ngayon. Kung tama ang hinala mo, boss, hindi rin kaya siya ang bumuelta sa mga bata mo noon? Kung sa pagkakakilanlan, tumutugma siya sa mga kwentong kumalat sa Talamban. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkakatitig niya sa akin. Nardo, para hindi nyo problemahin kung sino ang hayop na yon, hanapin nyo, patayin nyo! Doktor, may tawag galing ng Maynila. Salamat. Hello. Hello, Jaime. Si Pekto to. Pekto. Hawak ng mga bata ko si Adyong. Anong gagawin namin dito? Kailangan desisyon mo. Basta't huwag mong paggalaw at pabantayan mo mabuti. Sisikapin kong makabalik kagad. Okay.
Sweetheart, alam kong nabigla kang makita ko dito. But that was my intention. I wanted to surprise you. Buti na nga lang sinabihan ako ng kaibigan ko sa airport na dumating ka na eh. Sir? Pakibaba yung dalawang bag doon. Sweetheart, I'm so sorry. Please forgive me. Alam ko namang hindi ikaw ang nagkulang eh. Ako. Hinusgahan kita kagad. Pinagdudahan. I'm sorry. Maybe we can start all over again. Kalimutan na natin ang lahat. And this time, I promise you, I'll never ever doubt you again. Alam mo, Mencho, marami ako natutuhan sa buhay mula nang lumayo ako rito. At ang isa ron ay paano harapin ang katotohanan. Kahit na anong bigat nito. Anong ibig mong sabihin? It's all over, Mencho. What? I gotta go. Jaime, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Come back here. You can't do this to me. How dare you? I'm gonna make you regret it for the rest of your life. Hoy! Sige. Bel, anong balita? Wala. Masyadong reklamador. Ang daming hinihingi. Gusto mo, upakan ko na eh. Adyong, konti lang naman ang hinihiling namin. Magsalita ka na. Saan ko matatagpuan si Salazar? Hindi ko talaga alam. Nung huling magkita kami, nung ginamat mo siya. Pagkatapos nun, hiwa-hiwalay na kami. Pekto, mukhang walang mangyayari dito. Pekto! Lalusin na natin yan! Bel, ataduhin mo na. Ako na bahala. Teka! Sandali! Sandali lang! Magsasalita na ako! Kakanta na ako! Pinatagal-tagal mo pa! Saan ko matatagpuan? Talagang hindi ko alam, pero meron akong naulinigan na barko eh. Katapusan ng buwan. Yun ang narinig ko eh. Batangas. Anong pangalan ng barko? Anong pangalan ng barko? Thank you for your concern, Major. Pero wala kang dapat ikabahala. Nandiyan ang security force ko. At meron pang nag-radio message sa akin kanina na meron pang reinforcement na darating. Kapitan, kung di mo mamasamain, meron bang mahalagang bagay o kargamento na lula nitong barko? Meron. Sa safety deposit box, antique jewelries, paintings, na i-display daw sa isang museum sa Makati. You don't have to worry, Major. We are very well secured. Kapitan, may dumarating. Malamang yan ang reinforcement. Morales, si Kapitan ito, yung leader na reinforcement. Pakyatin mo rin sa bridge. Yes, sir.
8 taon na 4 na buwan, 3 araw inintay ko oras na ito. Pekto! Ang baril! Ernest! 45! 45! Binarel! Sa letrang I. Ay! Dispiratang Pasko. B! Bigo! Ano meron? Wala, biro lang. Dito. Puro ka na ba dyan? Wala pa yan. Sa letrang He. He, babang he! 25. 25! 55! Ano? Sa letrang N. N! 39. 39! Wala pa ba? Letrang B. B! Dos! Mga Jaime! Jaime, oh. Ay, nako ah. Merong maligaya yan. Major, pwede ba ituloy itong bigo? Letrang O. 65.